Single ka ba? At gusto mong malaman ang pinaka-shortcut na paraan para makarating dito sa Switzerland? Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag mong kaligtaan hampasin ang notification bell. At nood muna bago subscribe para legit po tayo. Mga kaibigan, tama po ang narinig nyo. Ang content natin sa araw na to, 2026, di ba? Habulin po natin. Ano pa lang naman eh. Ano pa lang ngayon? Ano bang date ngayon? Anong date ngayon, guys? Anong date ngayon? Okay, so ang date ngayon ay 14. Okay, halos kalahati na ng buwang January. Ang bilis ng panahon. So ang i-share ko sa inyo ngayon, paano kayo makarating dito? Kasi hanggang ngayon, marami pa rin ako mga kaibigan dyan sa Pilipinas or mga Filipinos na sa iba't ibang panig ng mundo na gustong makarating dito. Na-discuss ko na po yung employment. Yan. Okay, tungkol sa profession, trabaho, at yung pag-aaral dito, student visa. So, yun, marami akong videos tungkol dyan. Yun ay mga paraan din para kayo ay makarating dito. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay practical side ng buhay. Okay. Sa mga hindi nakakaalam po, kaya ako nandito sa bansang ito since 2019 dahil po ako nakapag-asawa ng isang Swiss national. Swissa po ang asawa ko, kaya po ako ay nakarating dito. So, yun ang ituturo ko sa inyo. Paano nangyari yon? Ano ang ginawa ko? Yeah, para makarating sa bansang ito. So, sa mga singles, bagay po ang content na to. Kasi kung ikaw may asawa na, syempre, stay put ka dyan. Pero itong ituturo ko sa inyo ay effective siya. Bakit? Example, ako, nandito po ako. At marami din mga Filipinos dito akong na-meet. Pero sa mga lalaki, so far, ang na-meet ko pa lang na nakapag-asawa ng Swiss ay tatlo. Tatlo lang kami so far. So, karamihan ito ay babae. Kasi yeah, mas tawag nito known yung mga babae na nakapag-asawa ng ibang lahi. Kung gusto niyo mapanood yung kwento ng buhay ko mula bago nanligaw ako, yung mayroon akong video diyan at saka yung ikinasal ako. Yeah, masaya yung kasal namin kasi naka-live yun sa buong mundo. Naka-Facebook live yun. So, ito ngayon ay pag-uusapan natin dito yung pinaka-practical side para makarating dito sa pamamagitan po ng pagkakaroon po ng kasintahan at asawa. Okay, lately pala, mayroon tayong isang youngest man from the Philippines, from Visayas. Okay, nag-meet up sila ng kanyang girlfriend na Swissa at ngayon nandito siya uli. Kasi dati ano lang siya, 6 months ata or tourist visa. Pero nandito na siya uli. Di ko lang alam kung natuloy na yung kasal nila. So, iyan, isa, pahabol yon. Siya yung pang-apat na lalaking kilala ko na may kasintahan. Ang point ko rito ngayon ay mayroong mga platform na pwede tayo po makahanap ng mapapangasawang taga rito. Okay. Ang case ko po ay online dating po ako. Isang Christian online dating at doon ko na meet up ang aking napangasawa. Oh. Pero dapat kasi sa sarili natin, ang emphasize ko yung puso mo, yung pagkatao mo. Kasi kung ikaw ay isang babae na naghahanap ka ng mapapangasawa o partner sa buhay na taga rito, pumasok ka sa online dating app or site na legit siya. Okay. Minsan, kahit legit po yung social dating app, ay maraming loko-loko pa rin doon. Pero mag-iingat po kayo. Kaya importante dito kung pumasok kayo sa isang dating site, ay dapat getting to know each other mas mahaba kaysa yung pagpapakasal agad. Kasi yung iba pagkakilala, okay, taga Switzerland, ito na mag-aahon ng buhay ko. Walang ganon. Hindi yun ang goal mo. Hindi yun ang motivation mo. Ang motivation mo, makahanap ka ng isang tao na magiging partner mo sa buhay. Okay, to follow na yung iba kasi mangyayari yan kung maganda ang hangarin natin, di ba? So, wag yung bad motivation agad. Kaya ka gusto mag-asawa para ikaw ay makalaya sa Pilipinas at gumanda ang buhay mo. Walang ganon. Hindi ganon ang inisip ko nung ako ay nakahanap ng babaeng taga rito. So, ang gusto kong sabihin sa inyo, from within at ang pagkatao nyo, siguraduhin nyo na malinis ang motibo nyo.
Kahit matanda na ito sobra sa kanila, ay para lang sila makatawid at tapos iwan. Maraming mga Filipinos dito, Filipina, na yun ang ginagawa nila sa mga Swiss nilang asawa o German. Pagkarating dito, naubos na yung pera, ay kumawala at naghanap ng mas batang ibang lahi. Kasi citizen na sila or si permit holder na sila. So, yun ang problema natin. Masama ang motibo pero hindi natutulog ang Diyos. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, sa pagpili nyo rin sa dating site, tingnan nyo rin yung age gap nyo. Ito practical ha. Huwag rin tayo halimbawa, basta ito na lang, yung isipin, ito na lang siya. Tingnan yung age gap nyo. Kasi baka hindi kayo magkaintindihan bukod sa language, yung personality nyo, magre-repel, yung tipong magka-clash kayo. So, tingnan nyo yung edad nyo. Siguro mga 10 years gap is okay. Pero kung ikaw ay 25 lang at nag-asawa ka ng 60, 40 ang age gap nyo, medyo mahirapan ka mag-adjust sa culture, sa pagkatao. Dahil yung 60, ano na yan eh, buo na yan eh. 75 o 80 ang lalaki, buo na yan. Kumbaga may sariling mundo na yan, may sarili na siyang pader sa buhay niya, tapos papasok ka, bata-bataan ka, baka hindi ka maintindihan. So, ang mangyayari yan, maghihiwalay kayo. So, i-consider yung age gap nyo. Kami ni asawang age gap namin ay 5 years. So, which is okay lang. Okay. So, wag masyadong mahaba ang age gap. Okay. Kasi nga, magkakaroon kayo ng problema. So, ano pa i-consider nyo? Yung kalusugan. Tingnan nyo rin, sa getting to know each other, walang masama doon na i-scrutinize nyo yung kikilalanin yung partner. Okay, sa side muna ito ng taga rito ang dinidiscuss ko. Mamaya, yung side nyo naman o side nyo na bilang pupunta rito. So, sa mga pipiliin yung taga rito sa social dating site, getting to know each other stage, alamin nyo rin kumusta ang health nyo. Alamin mo, ano ba, kumusta ang health niya? Mamaya, disabled na yan dito rin, di ba? Mag-aalaga ka lang. Bagamat, ang sinabi ko kanina, mamahalin nyo, pero sayang ang oras, di ba? So, mayroong ganun din. So, tingnan niyo yung kalusugan ng tao. Okay. At ang next niyong titingnan din, yung tawag nito, ano ba siya? Able na mag-asawa? Ibig sabihin, may trabaho ba siya? Pero karamihan naman kasi dito ng mga taga rito, may trabaho yan. Kasi unang-una, hindi ka dito mag-exist kung wala kang trabaho. Ang maganda rito, kahit anong uri ng trabaho, hang legal naman lahat dito, ay okay yun. Hindi ito walang discrimination. Kung ikay magbabasura, taga-hakot, taga-pick up ng basura, hindi issue yan. Magagandang lalaking nang-pick up ng basura dito ha. Kung sa atin, artista na yun. Pero dito, ang trabaho, yung nasa construction, yan. Mga artistahin ng mukha niyan, babae o yung mga lalaki, kasaramihan naman sa construction, mga lalaki. 'Di ba? So, dito, walang diskriminasyon pagdating sa trabaho. Hindi ka mapapahiya kung ang trabaho mo dito ay babae ka, nanny, 'di ba? Halimbawa, or di kay taga-sundo, hatid ng bata, caregiver ka, walang issue doon. So, tingnan niyo rin yung kanyang economic side, 'di ba? Ano ba siya? Sapat ba? Kasi dito po, ang sapat na sweldo ay yung isang tao at least mayroon kang sweldo na 3,500 to 4,500 a month. Okay, sa isang tao para mabuhay ka ng normal. Kasi magbabayad ka ng insurance. Mahal ang insurance dito health insurance. Dito ay compulsory. May trabaho ka wala, kukuha ka. Kasi hindi ka nila pwede hayaan dito palakad-lakad sa street na walang insurance. Paano kung na-disgrasya ka? Sino magbabayad sa'yo? Bibigyan mo ng burden ang government? Hindi. Ganun kagandang gobyerno dito. Kumuha ka ng insurance. Ang insurance dito ay 500 plus Swiss franc a month. So kaya sabi ko sa inyo, ang sweldo dito para mabuhay 3,500 to 4,500, pwede na yan. Makakapamasyal ka na, makakabayad ka na ng renta ng apartment mo, at saka makakatipid ka pa. So kung mag-aasawa kayo, halimbawa dala kayo, at least meron kayong 8,000 to 12,000 a month combined
salaries nyo na mag-asawa. Okay na yan, mabubuhay na kayo yan. Lalo't kung higit kung marunong kayo magtipid at ang anak nyo ay isa lang, ay okay na yan. Alright. So, yun po yun sa side ng tinatarget nyo na makapag-asawa ng taga rito. Ngayon, tayo naman. Halimbawa, babae ka o lalaki ka. Unahin ko yung lalaki. Lalaking Pinoy. Ikaw na lalaking Pinoy na gusto makapag-asawa ng Swiss national, make it sure as well na mayroon kang ibubuga rin sa sarili mo. Ang ibig kong sabihin, may tinapos ka. May tinapos ka rin. May trabaho ka, diyan pa lang sa Pilipinas. Kasi hindi naman pwede yun, nangarap ka na gumanda ang buhay mo tapos wala ka ring puhunan. Dapat may puhunan ka rin sa sarili mo. Okay. Nagtatrabaho ka ngayon sa Pilipinas, gusto mo makapag-asawa ng ibang lahi, then magandang motivation yon. Okay. Hindi naman pwede, wala kang trabaho sa Pilipinas, manliligaw ka, tiyak hindi ka makukuha ng asawa mo. Okay, sigurado tayo dyan. So, walang magkakagusto rin sa'yo. In short, lalaki ka eh, wala kang trabaho, tamad ka sa Pilipinas, gusto mo mag-asawa ng Swisa, anong gagawin niya sa'yo? Di ba? Ay, hindi naman sila yung mga tipong tamad na tao. Siyempre, dito, kanya-kanya ang sweldo. Sweldo ng asawa mo, kanya yon. Sweldo mo, sa'yo yon. Wala yung tipong, uy, sweldo mo, remit mo sa akin. Walang ganun. Pero, expenses sa bahay, tulungan. Yun ang maganda. So, ano pa? Kung babae ka naman, ay naghahanap pa ng pangasawang taga rito, dapat din ay may ibubuga ka. Siyempre, marunong ka ng gawaing bahay. Bagamat dito independent ang lahat, hindi ka utusan maglaba, maglinis, or magluto, dapat alam mo yung basic sa buhay. Pangalawa, kahit na paano, mayroon ka ring tinapos. Not unless, hibang na hibang sa'yo yung Swiss na lalaki sa'yo, at maganda ang kanyang buhay dito, halimbawa nagbabangko siya, nagtatrabaho siya as engineer or doctor siya or bankers or nagtatrabaho siya insurance at magandang sweldo niya, halimbawa sumisweldo siya ng 10,000 Swiss franc to 15,000 a month, kahit ka walang trabaho at kung mahal ka niya at gusto kanyang gawing flower base sa bahay niya, pag uwi niya nandoon ka lang, di mapalad kang babae. Pero iba na rin po yung mayroong kang puhunan. Puhunan mo, yung talent mo, yung skills mo, gawaing bahay, at iba pang mga skills na pwede mong alam para kung halimbawa mayroong problema, mayroon kang sariling pagkukunan. Pwede ka rin makapag-work ng sarili mo. Kasi yan po yung issue ng ibang mga Filipinas dito na nakapag-asawa ng magandang buhay na mga Swiss. Doctor, may kilala akong ganyan. Tapos engineer. Tapos bankers. Yeah. Yung mga ganun, ang lalaki ng sweldo nun. So sila, ang ginagawa ng asawang lalaki, okay, bahay ka na lang, yung anak natin ang alagaan mo. Which is in the long run, pag lumaki na yung mga bata, naboboard na yung mga Filipina. Hindi na sila makapunta doon sa mga barkada ng Pinay, yung gimmick-gimmick style. Uso pa rin dito yan eh. Yung sama-sama together sila, lalabas sila, kakain, tapos magchismisan. Mawawala yun pag ikaw ay nakatutok sa bahay, lalo tigit yung mga bata maliliit pa lang. Okay. Pero kung growing up na sila, meron ng sariling buhay, 18-year-old na, dyan na. Sabihin ng mga asawa babae, Yahoo! Okay na ako ngayon, ay pwede na akong gumala. So, ganon. Kasi mag-aaral pa yung iba, di ba? Below 18. So, yun po, dapat may puhunan ka. Ngayon, ang problema ganito. Mayroong isang Filipino dito, nakapag-asawa siya ng medyo maedad na. Maganda naman ang buhay, may sarili silang bahay, or nakabili sila ng unit ng isang apartment na naging kanila na. So matagal na sila nagsama, si asawa may pension na maganda. So siya naman walang alam talaga. Hindi siya nag-work, hindi siya pinag-work eh. Pero nung nagkasakit yung kanyang asawa, syempre tumanda na ng todo. Nagiging ano na, alagain. So nangyari siya, bahay lang talaga. Hindi na siya makalabas. Pero, ayun, nagkaroon ng chance. Ito lang, lately lang. Siguro 2 years ago. Na-introduce ni asawa sa kanya na mayroon pala ditong batas dito sa Switzerland. Halimbawa, ang asawa mong lalaki or asawang babae may sakit. Tapos ikaw ang nag-aalaga.
bibigyan ka ng sweldo ng gobyerno. Halimbawa, 2,300 ata, 2,500 ata amount, Swiss franc. So, nang ma-introduce ni asawa yun dun sa kaibigan kong Pinay, yun, siya ang caregiver ng kanyang asawa. Mayroon siyang sweldo na nakukuha mula sa gobyerno. Dahil dyan, nagkaroon siya ng idea, nagkaroon siya ng experience ng pag-aalaga as a caregiver ng kanyang asawa. Hanggang ngayon, buhay pa naman ng asawa niya, tumatanggap siya ng sweldo, kumuha siya ng part-time job. Kasi pag natuto ka talaga dito magtrabaho, aasamin mo magtrabaho kasi maganda ang sweldo, malaking pera sa Pilipinas. Umaabot na po tayo ng 75 Swiss franc to 1 peso sa Pilipinas. Malaking pera po yun. Mabilis na umangat ang pera dito. Magandang economy. So, yun, nagtatrabaho siya, part-time, alaga sa asawa, part-time. Ngayon may sarili siyang pera. Paggawa niya yung bahay niya, may bahay na sila sa Pilipinas na nabili noon eh. So, pina-improve niya, ganito, ganyan. So, may sarili siyang pera. Sabi niya, ang sarap pala may sariling pera, ano? Talaga. Kasi kahit may asawa naman siyang pensyonado at may sweldo, hindi naman yung tipong katulad ng sa Pilipinas na strategy na pagbabae, ikaw yung treasurer. No. Huwag mo i-expect dito yan. Kaya sabi ko kayo na, sweldo ni lalaki, kanya yon. Sweldo ni asawa babae, sa'yo yon. Walang makikialam, walang magku-question dyan. Pero, help naman sa gastusin sa bahay. So, yun po. Ikaw babae, may puhunan ka, skills mo, pagkatao mo, magandang kalooban mo. Tiyak, magkakaroon ka ng magandang pwesto sa lugar na to. So, yung major na yun, ang mga sinabi ko guys, yun. At suma total, kailangan maganda ang laman ng puso mo. Kasi bukod sa mga tao makakaparihan mo rito, nakikita tayo ng Diyos, di ba? Siya ay nagdi-dictate, siya ay nagdi-decide kung magla-lasting ba kayo or hindi. Kasi meron din akong Filipina ditong na-encounter na may kinakasama siyang Swiss. Naghiwalay sila, pero mayroon silang anak na isa. At hinahamon niya ang kanyang Swiss na asawa, naka-partner dati na nagmamaktol ba, yung style Filipina na nagpapaintindi, nagpapapansin. Dito, pag sinabi ng asawa na wag mong hahamunin ang mga asawa niyong Swiss, babae o lalaki. Wag niyo hahamunin ng hiwalay kasi hindi yan sila yung tipong nagdadalawang isip. Pag sinabi mong hiwalay, sasabihin, okay. Magsasabi talaga, okay. So kawawa, kayo nangyari sa Filipina na nagmaktol daw siya isang gabi. Gusto niya magpiportante, yeah, magpaintindi sa kanyang kinakasama. Sabi niya, okay, lalabas ako. Winter, lalabas ako. Iiwan kita. Sabi ng asawa, ay isang yung partner niya. Okay, lumabas ka. Yan, bukas ang pinto. Di lumabas siya. Ang lamig-lamig sa labas, hindi pa siya sinusundo ni lalaki. Hindi pa siya sinasabihan, no, pumasok ka. Walang pag-alam si lalaki. Desisyon mo yun eh. Kaya yun, bumalik siya sa loob. Ngayon lalaki, walang pakialam sa kanya. Hanggang naghiwalay sila. So, wag niyo hahamunin yung mga asawa niyo. Wag niyong aabusuhin. Kasi lalo na kung halimbawa, hindi natin mapigilan na talagang ang age gap nyo ay medyo malaki. Siyempre, bahay na lang yung tao, di ba? May pension yun. So, ikaw naman, medyo bata-bata pa dahil gusto mo pa ng matibay na patola o saging o tawag nito, talong. Gusto mo pa ng matibay, hahanap ka ng mas bata. Walang ganon. Hindi mo dapat iniisip yan. Kung kayo ay kasal na, panindigan mo na yon, di ba, habang buhay. So, yun lamang mga kaibigan. Kung meron kayong comment, comment down below. Sasagutin natin yan. Ililink ko dito yung dating site na kung saan ako ay doon ko nakatagpo ang aking asawa. Marami na akong nakilalang mga kaibigan, kahit taga rito Swiss din nakapag-asawa siya doon sa dating site na napangasawa niya taga Bahamas naman. So nasa Amerika sila ngayon. So mayroon namang iba na dito nakatira din sa Switzerland, dating site din. So ang dating site na ito ay wala akong kinalaman ha, hindi ako connected. Kaya ko lang nire-refer sa inyo kasi dito ko na-meet up si asawa ko. At dito sa site na ito, international ito, hindi lang Swiss ang makakasalamuha mo. Nung time ko ng 2019, wala itong registration, wala itong subscription fee. Pero ngayon daw meron na.
So, maliit naman, minimal, parang ₱1,000 lang sa atin. Huwag ka ng mag-atubili, lalaki ka, babae ka, meron ka namang pera pang-subscribe. Kasi ang advantage ng subscription, 'pag nag-subscribe ka, monthly or quarterly o yearly, ay 'pag may nag-message sa'yo, mabubuksan mo. Kasi nung time ko noon, open yun, eh, kasi bago pa lang ang site na yun, eh. Lahat kami doon, kuwentuhan, ang dami kong nakilala roon. Bago si asawa kong Swiss, meron pa akong mga naging kasintahan sa site na yun. Meron akong Mexican, meron akong Colombian, um, American, Russian American, iba-iba. Meron pa ngang taga-ano, taga New Zealand. Marami akong naging kasintahan sa online na 'yan, pero hindi kami nagtagal kasi sa kultura nga magkakaiba. Doon mararanasan niyo, you will understand what referring to 'pag nandoon na kayo sa site. Kasi kung maraming mga ano, eh, maraming laman ng inbox, gandahan niyo ang profile niyo, yung totoo, 'wag na mag-filter. Kung magfi-filter man kayo halimbawa sa picture niyo, yung light lang, yung 'wag yung talagang durog na hindi na ikaw yun 'pag nag-usap kayo sa video call, hindi ka na niya ma-identify. Kasi mga Swiss na tao hindi yan nagfi-filter, oo. Kung mukha nila, mukha talaga yan. Pero tayong mga Pilipino gusto natin paputiin ang mukha, patangusin ang ilong, wala ng gano'n, yung medyo close to reality kung sino ka, para wala ng, "Ha, ikaw ba yan?" Walang gano'n. So, ang profile niyo, ang gandahan niyo kung sino kayo. Kasi sa profiling, nakalagay kung anong skills mo, anong ginagawa mo, anong hobbies mo, anong interest mo. Sabihin mo yung totoo. Kung hindi naman kayo mayaman, huwag mong sabihing mayaman ka. Kung lalaki ka, huwag ka na magyabang. Kung ano lang meron na totoo, yun lang. Oo, yun lang. Mas maganda yung kung sino ka, ikaw yun. So, yun lang mga kaibigan. Huwag kaligtaang i-share ang videong ito at ako'y maglalagay ng link na yon. Maraming mga social dating sites sa online, sa internet, pero ingat po kayo kasi maraming scammer po. Ang tip ko sa inyo, 'pag ang getting to know each other niyo, involved na ang pera, cut it out. Tigil mo na agad kasi hindi yan tama. Walang gano'n. Sa totoong ano, mga taga rito, hindi yan nanghingi ng pera. Yung iba, siyempre nahahaluan din ng mga scammers. 'Pag mayroong perang involved, itigil niyo na. Itigil niyo na. Kahit pa sinabi yan may namatay na pusa, daga sa kanila or aso or yan ay scam. Okay, walang perang involved dapat. Okay, kwentuhan lang ang puhunan, video call, dapat magkita kayo, mukha-mukhaan, at make it sure talaga na ang kausap mo ay siya. Okay. So, mahalaga, kung dadalawin ka sa Pilipinas, mas maganda yung kung dadalawin ka, kung babae ka, bibisitahin ka. Kasi yung asawa ko, binisita naman din ako sa Pilipinas twice. Okay, pinuntahan ko siya. Sa Cambodia siya dati dahil doon siya kasi nung dalaga siya gusto niya mag-missionary dati. So doon siya napadpad, pinuntahan ko siya, minute up ko once, tapos twice naman siya binisita ko sa Pilipinas. Siyempre, gusto niya makita rin ng bansa natin. So ibig sabihin, kung ano tayo, ganun tayo. Huwag tayo manloko para hindi tayo lokohin din. All right, don't forget to share, like, comment, and subscribe. Ciao!